Sa mata ng Diyos, walang mahirap, walang mayaman. Paano kung isang araw ay nakapulot ka ng wallet na naglalaman ng napakalaking halaga? Isasauli mo pa ba? O itatago na lang? Pero paano kapag nalaman mo na ang may-ari pala ng malaking halagang yun ay malaki rin pala ang parte sa buhay mo? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Sabi nila, ang mundo raw ay isang malaking battlefield at ang kalaban mo ay ang buhay mismo. Dahil nga hindi patas kung maglaro ang buhay, ay may mga pagkakataon na sobra tayong masasaktan at mahihirapan. At aabot pa yon sa punto na gugustuhin na nga lang nating sumuko na. Pero kapag sumuko tayo, ay may magbabago ba? Sa tingin ko ay wala. Kapag sumuko tayo ay para lang din nating inamin na mahina talaga tayo. Kaya kahit na gaano pa kahirap at kasakit dapat, ay patuloy lang tayo sa paglaban. Oo, may mga pagkakataon na inaakala natin ay talo tayo, pero habang nabubuhay tayo, ay lagi tayong may pagkakataon na bumawi at muling tumayo mula sa pagkakadapa. At sana ay lagi rin nating pilitin na manalo. Gawin natin ang makakaya natin para makaahon sa buhay at makamit ang mga pangarap natin. Okay lang din na magpahinga minsan, pero wag sana tayong sumuko sa kahit na anumang pagsubok sa buhay. Kumunot ang noo ng isang binatang palaboy-laboy nang makita ang isang kulay brown na wallet na may tatak pa na isang kilala, sikat at mamahaling brand. Lumingalinga ito sa paligid para tignan kung may nakatingin ba sa kanya. At nang mapansing walang mga mata ang nakamasid sa kanya, ay agad niya yung kinuha. May kakapalan ng wallet na tila ba maraming laman. Pagkadampot naman niya rito, ay agad siyang naglakad palayo na tila ba walang nangyari. Humanap ng isang tagong lugar na mapupwestohan ng lalaki. Tapos ay agad niyang binuksan ang wallet. Siya nga pala si Alexander Garcia. 30 years old na nga siya. Lumaki sa bahay ampunan at walang kinilalang pamilya sa kanyang paglaki. Pagkabukas ni Alex sa wallet, ay medyo nagulat siya nang makita ang maraming blue bills na nasa loob noon. Maliban sa pera, ay marami ring mga cards at IDs ang nasa wallet, kaya alam niya na mayaman ang may-ari nito. Mariing pumikit ang binata sa pag-iisip kung kukunin ba niya ang pera o ibabalik ito sa may-ari. Sa totoo lang, kahit pa hindi naging mabuti sa kanyang buhay nitong mga nakaraang buwan, ay hindi niya ni minsan man hinangad na umangkin ng isang bagay na hindi naman sa kanya. Pero sa puntong yon ay gutom na talaga siya at alam niya na kailangan niya ng pera para makakain, magkaroon ng lakas, muling makabangon at para makapagsimula sa buhay. Sa huli ay mas nanaig pa rin ang binata. Ang pagiging mabuting tao. Kumakalamman ang kanyang sikmura ay isinara na nga niya ang wallet at agad na naglakad pabalik sa kung saan nga niya yun napulot. Naisip kasi niya na baka hindi talaga mayaman ang may-ari nito, na baka galing sa loan ng pera at baka kailangan nila ito para sa mas mahalagang bagay kagaya ng pambili ng gamot o kung ano pa. Pagkabalik ng binata, sa isang restaurant ay agad niyang iginala ang kanyang mga mata at agad naman niyang nakita ang isang pamilyar na mukha sa loob ng restaurant. At alam niya na ang ginang na yun ang may-ari ng wallet dahil sa picture na nasa mga IDs nga na nakita niya. Akmang papasok si Alex sa restaurant pero agad siyang hinarang ng guard. "Bawal mamalimos sa loob, huy!" Masungit na wika nga ng guard sa kanya. "Hindi boss, kakausapin ko lang po ang ginang na yon." Ani at agad na itinuro ang ginang, nakausap ang babae sa may counter. "Makakaabala ka lang sa customer. Kung gusto mong pumasok sa loob, siguraduhin mo munang naligo ka. Baka mawalan lang ng ganang mga customers namin kapag naamoy ka nila." May halong panunuya na wika ulit ng guard. Bahagyang napangiwi si Alex dahil sa narinig. Sa totoo lang ay hindi na bago sa kanyang ganito. Madalas kung makarinig at makatanggap siya ng panghahamok
at panlalait mula sa ibang tao dahil lang isa siyang palaboy na ang akala mo ay masama siyang tao dahil lang sa estado ng kanyang buhay. Boss, importante lang po. Hindi na nagawang naituloy pa ni Alex ang sasabihin niya dahil agad nga siyang naitulak ng guard kaya napaupo nga siya sa lapag. Hindi nga pwede, sabi. Ang kulit mo masyado. Nasaktan ka pa tuloy. May halong bulyaw na wika ng guard kaya nakuha ng halos lahat ng customer sa loob ang atensyon nila. Dahil din sa nangyari, agad na napalingon sa kanila ang ginang ginamit ni Alex ang oportunidad na yun para kunin ang atensyon nito. Kumaway si Alex sa ginang at nakangiting pinakita ang hawak nitong makapal na wallet. Agad na kumunot ang noon ng ginang tapos ay nagmamadaling maglakad palabas. Ma'am, mukhang nahulog niyo po to oh. Pasensya na po kung binuksan ko. Tinignan ko lang po ang IDs para alam ko kung kanino ibabalik. Pero wala po akong pinakailaman na kahit na ano. Agad at tapat na wika ni Alex at nakangiting iniabot sa ginang ang wallet pagkatayo niya. Papasok po sana ako para maiabot sa inyo. Ang kaso, bawal daw po ako sa loob eh. Dagdag pa nga nito. Thank you. Saad ng ginang nang makuha na ang wallet. Ma'am, i-check niyo po ang wallet habang nandito siya. Baka po may nawawala. Mas maigi na yung nag-iingat. Modus na po ng mga kagaya niyan ang pagnanakaw. O kung di kaya ay dudukutan kayo tapos ipapalabas na napulot nila at hihingan kayo ng pera para pakonsuelo man lang daw kunwari. Pagsabat naman ng guard. How can you say that? Tanong ng ginang sa guard at tinaasan pa nga niya ito ng isang kilay. Akala ko ba customer-friendly ang resto na to? Is this how you treat people? Nakabasa-basa, panlabas na anyo ang respetong binibigay niya sa mga tao? Malakas na tanong pa nga nito. Agad na natameme ang guard dahil sa narinig. Bahagya pa itong napayo ko na para bang napahiya. Kung may anak ka o may mga bata sa pamilya nyo, ganyang ugali bang ituturo mo sa kanila? Mahiya ka naman. Dagdag pa nga ng ginang. Pasensya na po. Nahihiyang sagot ng guard. Napailing na nga lamang ang ginang bago muling nilingon si Alex. I'm sorry about that. And thank you for giving me my wallet back. Gutom ka na ba? I mean, I should at least do something for you. Mahinahon at nakangiting wika ng ginang kay Alex. I'm Lily by the way. What is your name? Tanong pa nga nito. Alexander Garcia po ma'am, pero Alex na lang po. Pagpapakilala ng binata. Hindi na po ma'am, okay na po ako na maibalik sa inyo ang wallet nyo. Nakangiting sagot pa nga niya sa pag-anyaya ng ginang. Naisip kasi niya na kunin at gamitin sa pansariling interes ang wallet. At kahit pa hindi niya ginawa, sa tingin niya ay hindi niya deserve ang kabutihan ng ginang dahil sa hindi magandang naisip. Kumunot naman ang noon niya nang makita na binuksan ng ginang ang hawak nitong wallet tapos ay may kinuha pa nga ang isang calling card. Nandito ang contact details ko. If you don't have any means to contact me via phone, nariyan din ang address ko. Kung kailangan mo ng tulong kahit na ano, pwede mo akong lapitan. You see, may isang bagay na sobrang mahalaga sa akin sa loob ng wallet ko na to. Hindi pera at mga cards. It's something else. And I can't thank you enough for giving this back to me. Malumanay at puno ng sinseridad na wika ng ginang. Pagkaabot ng ginang sa kanya, ng calling card ay nagpaalam na nga ito sa kanya at nagsimula ng maglakad palayo. Si Alex naman ay agad na tinignan ng hawak na card. Medyo nagulat nga siya nang makita ang logo ng isang malaki at kilalang kumpanya sa Pinas, ang V Magazines. Nakita rin niya ang pangalang nakasulat doon. Lily Villanueva, CEO. Pakaramdam ni Alex ay binigyan siya ng langit ng panibagong pagkakataon para makapagsimula ulit sa buhay at makabangon. Kaya naman agad siyang nag-angat ng tingin sa ginang na papasakay na nga sa backseat ng kotse nito. Ma'am,
Agad na pagtawag ni Alex sa babae at patakbo pang lumapit dito. Napalingon naman ito sa kanya. Maging ang kasama nitong driver. Ngumiti sa kanya ang ginang na para bang hinihintay siyang makalapit para muling makausap. Ilang buwan din niyang sinayang ang buhay niya dahil sa mga masasakit na nangyari, pero kung patuloy niyang parurusahan ang sarili niya dahil sa mapait na nakaraan, ay alam niyang siya lang din ang mahihirapan. Kaya sa puntong ito ay gusto ni Alex na muling bumangon at subukang lumaban sa buhay. At alam niyang ang ginang na ito ang makakatulong sa kanya. Attention everyone! Napalingon lahat ng empleyado sa ina ng nagngangalang si Olivia Villanueva na biglang pumasok sa opisina nila habang abala ang lahat sa pagtatrabaho. Kumunot ang noo ni Olivia kasi bihira niyang makitang pumunta sa opisina ito dahil nga abala rin siya sa maraming ginagawa. I want you all to meet Mr. Alexander Garcia. He'll be part of the company starting today. Wika nga ng kanyang ina, tapos ay tumingin pa nga ito sa kanya. At sabi nga ng kanyang ina, "I-train mo si Alex, Olivia. Tignan mo kung saang department natin siya pwedeng mailagay." Dagdag pa nga ng ginang na CEO. Nakita ni Olivia ang kilig sa reaksyon ng mga kababaihan nang makita ang lalaki na kasama ang kanyang mom. Well, aminado naman si Olivia na gwapo nga ang pinakilalang Alexander Garcia. Pero paanong nangyaring magiging parte siya ng kumpanya, gayong hindi naman sila hiring? At isa pa, sa pagkakatanda niya, ay sa kanya dapat dumaraan ang mga aplikante for final interview. Ganun pa man, ngumiti na nga lamang si Olivia sa kanyang ina at tumango. After all, siya pa rin ang may-ari ng kumpanya at boss pa rin nila ang ginang. "Okay, Mom," ang tanging naisagot na nga lamang ni Olivia. "She's Olivia Villanueva. She's my daughter and she'll be your supervisor." Wika ng kanyang ina sa lalaki. "Gusto kong magtagal pa sana rito pero marami pa akong kailangang gawin. Olivia, I'll let you take over now, okay? Please be good to him." Dagdag pa nga ng kanyang ina. Bahagyang napangiwi si Olivia dahil sa narinig. Aminado naman siya na istrikto nga ito sa trabaho, kaya maraming mga empleyado ang natatakot at nai-intimidate sa kanya. Pero outside office ay maayos naman siyang nakisama. Kapag nandito sa opisina ay sobra ang respeto sa kanya ng mga empleyado nila na siyang nakakatuwa. Pero kapag nasa labas ay parang magkakaibigan lang sila. "Good morning, ma'am." Nakangiti at magalang na bati sa kanya ni Alexander. Saka nga ni Olivia na malayan na nakalapit na pala siya sa kanya at sa harap na nga siya ng office table niya. Bahagya pa nga siyang nakaramdam ng hiya kasi ang labas ay para nga siyang tinititigan kahit na hindi naman. "Olivia," wika nga ng babae. "I don't want people calling me ma'am. Just call me by my first name." Dagdag pa nga nito kaya marahan tumango si Alex. "Anyways, I'll be your supervisor. I'll handle mostly all departments like editing, styling, photography, advertising, design, and writing departments." Dagdag pa nga nito kaya muli siyang tumango. "Have a seat, Alex." Saad nga ulit ni Olivia nang mapansin na tila ba nag-aalangan nga siya kung anong gagawin. Matapos nga niyang sabihin yun ay agad naman siyang umupo sa silya na sa harap ng office table niya. Saglit nga siyang tumahimik nang makita na iginala niya ang paningin sa paligid. Sa totoo lang ay nasa iisang malaking office lang ang lahat ng departments na binanggit niya. Tapos ay may mga cubicle lang ang humahati sa bawat departments na yun. Tanging opisina nga lang niya ang medyo nakahiwalay sa mesa ng mga empleyado. "When did you apply? I mean, nagtataka lang ako kung bakit hindi ka dumaan sa akin. Normally, dapat ako ang magfa-final interview sa'yo.
Another thing is, hindi naman kami hiring. Panimula nga niya. Sagot naman ni Alex, si Ma'am Lily po ang nag-initial and final interview sa akin. Sa totoo lang, wala pa akong experience sa ganitong nature of work. Pero, mabilis naman akong natuto. Sagot niya muli. Natahimik naman si Olivia kasi pakaramdam niya ay may iba pang dahilan kung bakit bigla na lang siyang naging parte ng kumpanya. Mabuting tao ang kanyang ina. Pero kung meron man isang mahirap na kuhanin, yun ang tiwala ni Olivia. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga tao. At kung tinulungan ng kanyang ina na makapasok sa kumpanya nila, ibig sabihin ay gusto nga niya ito at natutuwa siya sa lalaki. Pero sa anong dahilan? Hindi niya alam. Wala siyang ideya kaya yun ang aalamin niya. So, can you tell me something about yourself? Basic information such as highest education, background, and working experience. Wika nga niya. I'm 30 years old. Born on April 1st. Graduate ako ng Information Technology. Wala pa akong kahit na anong working experience. Sagot naman ng lalaking sinsero. Agad ngang napansin ni Olivia ang kaunting pag-aalangan sa boses niya na para bang nililimitahan niya ang mga gusto niyang sabihin. Feeling niya ay may tinatago ito na ayaw ipaalam kahit na kanino. Kung ano man yon ay mukhang personal. Kaya naman nagpa siya nga siyang wag na nga itong tanungin pa. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang ina. At sa dami na nang napatunayan niya, sa buhay ay alam niyang hindi nga niya ito kukunin kapag walang nakitang potensyal ang kanyang ina dito. Alright, ilalagay kita sa advertising department. Alam kong sinabi ni Mom na itrain kita. But as you can see, busy na rin ako. For now, hahayaan kita na panoorin ang ginagawa ng mga nasa advertising department. Tapos ay mag-a-assign din ako ng tao na magte-train sa'yo. Saad na nga lamang niya. Do you have any questions? Tanong pa nga ni Olivia ng seryoso. Matamis naman siyang ngumiti dito bago marahang umiling. Wala po. Magalang na sagot ng lalaki. Good. Wika naman ito at tumayo. Laika? Pagtawag nga ni Olivia sa isang empleyado nila na nasa advertising department din. Tumayo naman siya mula sa swivel chair niya at nakangiting tumingin kay Olivia. Ikaw nang bahala kay Alexander. He will be part of your team. Saad nga nito. Nakita nga nito ang kilig na reaksyon ng mga babae at lalaking pabebe sa advertising department. Samantalang medyo napanguso naman sa iba pang department na akala mo ay disappointed dahil gusto nila na sa department nila mapunta ang lalaki. Hindi niya tuloy maiwasang itanong sa sarili niya kung ano bang espesyal sa lalaking to at mukhang gusto na nga siya agad ng halos lahat. Yes, gaya ng sinabi ni Olivia, aminado naman siya na gwapo ito, mapungay ang mga mata, tapos ay parang laging nangungusap. Pula ang labi, may matangos na ilong, moreno at pantay ang kulay ng balat. May malalim din siyang dimple sa kaliwang pisngi na lumilitaw sa tuwing nagsasalita at ngumingiti siya, na siyang mas nakakalakas ng dating niya. Bukod doon halata sa suot niyang polo na mas magandang hulma ang kanyang katawan. Pwede siyang pumasang model sa mga magazine nila. Pero ano naman ngayon? Bakit kinikilig sa kanyang mga tao rito? Kesa sumakit ang ulo sa pag-iisip ni Olivia, ay marahan na nga lamang itong umiling. Back to work everyone! Wika nga nito at pumalakpak pa nga ng 3 beses. Na agad namang sinunod ng mga empleyado. Habang nagtatrabaho ay napapalingon nga si Olivia minsan kay Alexander na nakaupo sa isang swivel chair. Pansin niya kasi na hindi nawawala ang ngiti sa kanya habang pinanonood ang trabahong ginagawa ng mga nasa advertising department. Halos lahat ng nasa department na yun ay nilalapitan pa niya at kinakausap habang may hawak siyang ballpen at notebook. Pagdating ng lunch,
ay isa-isa na ngang nagsitayuan ng mga empleyado para makapunta sa pantry ng kumpanya at makakain na. Medyo napangiwi pa nga siya nang makita nga niya na ang daming babae ang lumapit kay Alex at sumabay pa nga rito sa paglalakad na ang akala mo ay kuryoso at interesado talaga sila sa binata. May dalawang binabae pa nga ang kumapit sa magkabilang braso nito na matipuno. Si Alex naman ay nakangiti lang na parabang hindi alam kung sino ang haharapin sa mga lumalapit sa kanya. Si Olivia naman ay nagpatuloy na nga lang sa mga trabahong ginagawa. Nariyan ang nagbabasa ng email galing sa mga kliyente na naglalaman ng proposal or inquiries at kung ano-ano pa. Nang medyo nakaramdam na nga ng inip, ay saka nga siya tumayo at nag-unat tapos ay nagpasya na kumain na lang muna. Pagkadating nga niya sa pantry ay agad nga niyang narinig ang malakas at masayang tawanan ng isang grupo. Pagkalingon ni Olivia ay nakita nga niya kaagad si Alex na pinagkakaguluhan pa rin ng marami. Muli na nga lang siyang napailing kasi ay hindi naman sila ganito sa ibang mga new hires, pero hinayaan na nga lamang ni Olivia dahil sa huli. Nang matapos kumain ay muli na nga itong bumalik sa opisina. Pagkatapos ng lunch break ay nasa opisina na nga rin silang lahat. Everyone? Pagtawag ni Olivia sa atensyon ng mga empleyado. Sa huddle room please. Wika nga nito. Tapos ay naglakad na nga papunta sa huddle room. Malaki ang huddle room ng opisina nila at kasya rin ang lahat ng empleyado na nasa ilalim niya. Hindi naman kasi sobrang dami ng mga taong hawak niya. Siguro ay nasa 20 plus lang sila. Normally kasi ay 4 lang ang tao per department. Our last month's release was successful, but we only ranked number 3, just like the usual. Any ideas or suggestions on how we can make it to rank 1 or at least rank number 2? Panimula nga ni Olivia. Ang tinutukoy niya ay ang installment ng magazines na nirelease nila last month. Isa ang V Magazine sa mga kilala at malaking magazine company sa Pilipinas. Pero lagi lang silang nasa rank 3 or 4 sa mga nire-release nilang issues. Ang dami na nga nilang strategies na ginawa, pero mukhang ang lahat ng yun ay hindi effective. Kung tutuusin, ay okay pa rin naman basta pasok sa top 5. Pero syempre ay gusto nga niyang patunayan sa kanyang ina na kaya nilang mag-top 1. Gawin nating model si Alexander. Tiyak na, pagkakaguluhan ng magazine natin. Lalo na kung sa front cover siya tapos topless pa. May halong pagbibiro ng isang empleyado at napahagik-gik pa na parang kinikilig. Maging ang ibang kababaihan ay agad nga ring humagik-gik dahil sa narinig. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Seryosong tanong ko naman. Kaya agad nga silang natahimik. Actually, okay naman ang mga models na nakukuha natin, pero medyo nagkakatalo sa featured life story. Madalas kasi ay common na ang kwento ng mga taong na-feature natin, kaya nawawala ng interes ang mga buyers. Wika nga niya ulit tapos tumingin nga sa writing department. Wala ba kayong mahanap na may unique life story yung pwede nating i-feature? Dagdag pa nga nito. We are doing our research and working on it, ma'am. May 3 target na kami. At gagawa kami agad ng proposal na isasubmit this coming Friday. Sagot ng isa na nasa writing department kaya marahan nga siyang tumango. If you can send it before Friday, much better. Para marami tayong oras na ayusin ang mga dapat ayusin kung sakali. Ayoko naman na maulit ang nangyari last month na naggahol tayo sa oras at naghabol. Saad nga nito, let's give our 200% best this time, okay? Dagdag pa nga ni Olivia na siyang nagpangiti sa lahat. Oo nga pala, let's have a dinner later tonight as a form of celebration for last month's magazine installment. Hindi natin naabot ang rank 1 or 2, but rank 3 is still something that we should celebrate. Isasabay na rin natin ang welcome party para sa bagong miyembro ng team natin. Mahabang saad ni Olivia at tumingin kay Alexander dahil ito nga ang tinutukoy niya. Nakita kasi ni Olivia na napangiti na naman ang marami na parabang na-excite sa narinig.
Marami pa nga siyang diniscuss sa kanila patungkol sa trabaho. Tumagal siguro ng halos 1 oras ang meeting nila dahil nagplano na nga rin sila at nagpalitan ng ideas para sa pag-issue ng magazine nila next month. Nang matapos at palabas na nga sila ng huddle room ay saktong papasok naman sa opisina si Jacob. Napangiti naman ang mga empleyado nang makita ang binata na para bang kinikilig sila, tapos ay makahulugan pa silang tumingin kay Olivia. Si Jacob Espanto ay matagal na nga niyang kaibigan. Matagal na nga rin siyang nanliligaw sa kanya at hindi nga niya alam kung bakit, pero wala siyang maramdaman na kahit na ano para sa kanya. Purong kaibigan lang talaga. Kung tutuusin ay gwapo rin naman siya, tapos ay successful pa sa buhay. May sarili kasi siyang kumpanya, ang Espanto Furniture. Halos buwan-buwan nga siyang makipag-collaborate sa magazine nila para ma-feature ang mga products nila. Kung siya ang tatanungin ay hindi naman na niya kailangan gawin yon kasi nga well-established naman na ang kumpanya nila. Pero ang sabi niya ay gusto raw kasi niyang gumawa ng rason para mas madalas niya itong makita at makasama. We have a new product. Mag-i-inquire lang ako for possible collaboration para sa magazine installment next month. Nakangiting bungad nga niya nang makalapit nga kay Olivia. Jacob, hindi mo naman na kailangan yun. Nagsasayang ka lang ng pera. At isa pa, kung gusto mo talagang ma-feature ang products nyo, pwede ka namang mag-email na lang sa advertising department. Wika ni Olivia. Makahulugan lang siyang ngumiti dahil sa sinabi nito. Hindi niya kasi ito gustong paasahin. Ilang beses na nga rin niyang sinabi na hindi sila pareho ng nararamdaman. At wala siyang mapapala dito pero patuloy pa rin ito sa panliligaw sa kanya. Sir Jacob, magdi-dinner kami mamaya, sama ka? Wika ng isa sa mga empleyado kaya napangiwi na nga lamang si Olivia. Mas lalo namang lumawak ang ngiti ni Jacob dahil sa narinig. Sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang siya bago nga niya ito inaya sa opisina niya para makausap. Kinagabihan ay naging maayos naman ang dinner. As usual, sa buong oras na magkakasama sila ay si Alex ang pinagkakaguluhan nila. Sumama na nga rin si Jacob at siya ang katabi ni Olivia ang makaupo sa mahabang mesa. Hindi nga si Olivia halos makapag-focus sa mga sinasabi at tinatanong niya dahil pasimple itong nakikinig sa mga tanong ng mga empleyado kay Alex at sa mga sagot naman ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit pati siya nagiging kuryoso sa buhay niya. Bago matapos ang dinner ay naramdaman nga ni Olivia ang pag-vibrate ng phone niya. Nang tignan niya yon ay nakita nga niya ang isang mensahe mula sa kanyang ina. Hindi naman siya nagdalawang isip na buksan yun at basahin. Isabay mo si Alex sa pag-uwi mo. I want to talk to him. Kumunot na naman ang noo ni Olivia dahil sa nabasa. Bahagya pa nga siyang napalingon kay Alex. Hindi niya tuloy maiwasang itanong sa sarili niya kung ano ba talaga ang meron sa kanila ng kanyang ina. Alex, kakausapin ka raw ni Mom. Wika nga ni Olivia nang makalabas na nga sila sa resto na kinainan nila. Ngumiti naman ito sa kanya bago tumango. Let's go? Saad pa nga ni Olivia at itinuro sa kanya ang sasakyan nito. Pagkatapos nga niyang magpaalam sa mga empleyado at maging kay Jacob ay sumakay na nga sila ni Alex sa sasakyan niya at umalis na. Habang nasa biyahe naman ay nakakunot pa rin ang noo ni Olivia. Ano ba talaga ang meron sa inyo ni Mom? I mean, nagtataka lang ako na tinulungan kanyang makapasok sa company kahit na wala ka namang experience. No offense ha? Tapos nakakapagtaka rin kasi na mukhang gustong-gusto kanya. Wika nga ni Olivia. Bahagyang napalingon sa kanya si Alex dahil sa sinabi niya. Baka mabait lang talaga ang mama mo. Nakangiting sagot naman niya. Baka? Kuryosong tanong ni Olivia tapos ay huminga pa ng malalim. Mabait siya. I know that. Dahil anak niya ako. Pero hindi madaling kuhanin ng tiwala niya. Saan at kailan ba kayo nagkakilala? Dagdag pa nga ng babae. Ilang araw pa lang mula nang magkakilala kami. Wala kasi akong pamilya. At palaboy-laboy lang ako sa kalsada. Tinutulungan lang niya ako na muling makatayo mula sa pagkakadapa.
Sagot naman niya, hindi ba't sinabi mo na graduate ka ng IT? Ibig sabihin, hindi ka palaboy-laboy dati gaya ng sinasabi mo ngayon. Ano nangyari? Kuryosong tanong ni Olivia ulit. Natahimik naman siya na para bang ayaw niyang sagutin ang tanong ni Olivia. Sa huli na pabuntong hininga na nga lang ulit ang babae. Pasensya na kung marami akong masyadong tanong. Nagtataka lang talaga ako kung bakit gustong-gusto ka ni Mom. Wika nga nito. Pakiramdam ni Olivia ay mahirap magustuhan ng isang lalaki na kagaya ni Alex. Isang tao na para bang takot magtiwala sa iba at ang daming tinatagong sikreto. Misteryoso. Hindi alam ni Olivia kung sikreto ba talaga ang mga yun o mga alaala lang na ayaw na nga niyang balikan pa. Teka, iniisip mo ba na may namamagitan sa amin ng mama mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Alex sa babae na kinagulat naman niya. Well, hindi siguradong saad ni Olivia. Aminado kasi siya na yon ang una nga niyang naisip. At hindi nga siya magaling magsinungaling kaya hindi na nga niya kayang i-deny pa iyon sa lalaki. Mahina namang natawa si Alex kaya bahagya ulit siyang napalingon sa kanya. Mabuting tao ang mama mo, Olivia, at hindi ko iti-take for granted ang kabutihan niya sa akin. Marami man akong bagay na hindi nagawang sabihin at aminin sa'yo. Asahan mo na, hindi ako masamang tao. Mahinahong wika ni Alex. Nagkakilala kami ng mama mo kasi napulot at ibinalik ko sa kanya ang wallet niya. Kaya tinutulungan niya ako ngayon na magkaroon ng trabaho. Dagdag pa nga niya. Pasensya na. I mean, she's kind of old. At ilang taon na rin mula nang mawala si Dad. Tapos, may itsura ka pa. I was under the impression na naghahanap siya ng kalinga. You know, medyo nahihiyang saad nga ni Olivia. Pero nagtataka lang talaga ako. Paano ka naging palaboy-laboy kung may pinag-aralan ka naman? I mean, ang dali mo lang makahanap ng trabaho kung gugustuhin mo. Dagdag pa nga nito. Sabihin na lang nating, minsan nang nawala sa akin ang lahat at nawalan na ako ng gana na magpatuloy pa sa buhay. Nakangiti at may halong lungkot na sagot nga niya. Ilang linggo pa lang nang mapagtanto kong kailangan ko pa ring magpatuloy na lumaban at mabuhay. Kaya heto ako ngayon, pilit na inaayos ang sarili ko. Dagdag ulit ni Alex. Napanguso na nga lamang ang babae dahil sa narinig bago muling tumango. Ilang minuto pa ay nakarating na nga sila sa bahay. Pagkaparada nga ni Olivia ng sasakyan at pagkapatay nga niya sa makina ay sabay na nga silang bumaba at naglakad papasok sa loob. Nakita nga ng babae na iginagala nga ni Alex ang paningin niya sa paligid na para lang namamanghas sa laki at ganda nito. You're here, have a seat. Nakangiting wika nga ng ina ni Olivia na hinihintay nga sila sa sala. Marahan namang naglakad palapit si Alex sa tagad na umupo sa kabilang sofa. Ganon din naman ang ginawa niya. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Nakangiting tanong ng ginang kay Alex. Okay naman po, masaya. Maraming salamat po. Magalang na sagot ni Alex. Maraming salamat po ulit sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Dagdag pa nga nito. I'm glad to help you, Iho. Sagot naman ng kanyang mom bago tumingin sa kanya. Napulot ni Alex ang wallet ko at ibinalik niya ito sa akin. Alam mong hindi ko na sinusuot ang engagement at wedding ring namin ng dad mo, hindi ba? Nilalagay ko yun sa wallet ko. Kaya sobra akong natutuwa. Pagkukwento nga ng kanyang ina. Anyways, pinapunta ko nga siya rito. Para masabi rin sa'yo na pansamantala ko muna siyang pinapatuloy sa kondo na binili para sa'yo ng dad mo. Wala pa kasi siyang matutuluyan. Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi sa'yo, Iha. Wika ulit ng ginang. Napakagat naman si Olivia sa ibabang labi niya bago tumango. Aalis din ako agad kapag kaya ko nang kumuha ng sarili kong apartment. Mahinahong wika naman ni Alex kay Olivia na halatang nahihiya. It's okay. I mean, wala naman talagang tumutuloy doon. At isa pa, mas convenient yon para sa'yo kasi medyo malapit lang sa opisina.
Sugot naman ito. What about your requirements? Para maasikaso na ang para sa mga benefits at payroll account mo. Dagdag pa nga nito. Inasikaso ko na ang tungkol doon, iha. Sagot naman ng kanyang ina. Just know that he's a good man. And please, do everything in your power to help him. Pakiusap pa nga nito sa kanya. Marahan na lang ulit na tumango si Olivia. Feeling niya ay may alam ang kanyang ina patungkol sa buhay ni Alex. Ang ideyang yon ay nagiging dahilan kung bakit nakukuryosa siya sa kung ano ba talaga ang nangyari sa lalaking to. Ganun pa man, ay hindi nga niya magawang magtanong pa ulit. Ginawa niya kasi kanina pero wala siyang makuhang sagot. Marami pang pinag-usapan ng kanilang ina at si Alex at nang matapos ay pinahatid na nga niya ito sa driver. Si Olivia naman ay dumiretso na nga sa kwarto niya at naghilamos para makapagpahinga na. Nang nakahiga na nga siya sa kama niya, ay tahimik nga siyang tumitig sa kisame. Iniisip pa rin si Alex at hindi niya alam kung bakit. Nagpasya nga siya na kunin ang cellphone niya na nasa bedside table tapos ay sinubukan nga niyang isearch ang pangalan niya. Medyo nagulat nga siya nang may ilang mga articles ang lumabas pagka-click niya ng search button. His downfall. Businessman's life spiral out of control as alcohol addiction cost him everything. Yun ang title ng article na binuksan ni Olivia. Sinubukan nga niyang basahin ang article at ang laman nun ay tungkol sa isang businessman sa Cebu na hindi pinangalanan. Pero nalulung daw sa alak kaya nawala sa kanyang lahat. Hindi alam ni Olivia kung si Alex ba ang tinutukoy nila sa article na yon, gayong wala namang nakalagay na pangalan. Pero may pakiramdam nga siya dahil ito ang lumabas pagka-search nga niya sa pangalan nito. Kung totoong siya nga to, bakit at paano siya nalulong sa ganito? At saka, paano nawala sa kanyang lahat dahil doon? Alam niya naman na kung sakaling siya ang tinutukoy dito ay meron pa siyang mas mabigat na dahilan. Sinubukan nga niyang maghanap at magbasa ng iba pang article na konektado sa nauna nga niyang nabasa pero gaya ng iba ay wala ring nakalagay na pangalan at limitado lang nakasulat. Hindi nga detalyado ang article. Hindi rin sinabi kung anong klaseng negosyo o kumpanya ba ang meron ang lalaki. Sa pagbabasa ng mga articles at sa pagnanais na makakuha ng sagot sa maraming mga katanungang naglalaro sa isip ni Olivia, ay hindi niya namalayang inabot na pala siya ng madaling araw. 3:00 na ata yun ng madaling araw nang magpasya nga siyang matulog na. Kaya naman puyat na puyat nga siya, kinabukasan at medyo late na nga rin magising. Na-late nga rin siya sa opisina ng kalahating oras. Dahil hindi naman siya masyadong abala sa trabaho ng araw na yun ay nagpasya nga siya na ipagpatuloy ang pagbabasa ng articles at paghahanap ng impormasyon tungkol kay Alex. Medyo nagulat nga siya nang makitang nakatayo sa harap ng office table niya si Alex at nakangiti pa. Kaya naman agad nga niyang inexit ang browser sa laptop niya. Yes? Tanong nga nito. Ipinagdala nga pala kita ng adobo. Nabanggit kasi ng mama mo na paborito mo raw to. Medyo mahal kasi ang bilihin sa pantry kaya nagpasya akong magluto na lang ng pagkain na pwede pang umabot mamayang gabi. Nakangiting wika nga ng lalaki. Salamat. Wika nga nito nang ilapag nga niya sa mesa niya ang dala nga niyang paper bag. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba at konting intimidation. Gayong, siya naman ang boss niya at dapat ay siya ang mas nai-intimidate sa kanya. Busy ka ata? Tanong pa nga niya dito habang nakangiti pa rin. Medyo, sagot ni Olivia. Ikaw, hindi ka ba busy? Wala ba kayong dapat gawin na tapusin sa department nyo? Seryosong tanong nga niya. Medyo magaan daw ang workload ngayon kasi tapos nang makipag-coordinate sa mga clients ng team. Pero since trabaho rin namin ang pag-advertise ng mga magazine sa social media, sinubukan kong lumapit kanina sa design department kanina para humingi ng idea kung ano ang pwedeng gawin sa banner. Paliwanag nga nito kaya marahan namang tumango si Olivia.
Trabaho ng design department yun ah. Kung kailangan mo ng layout, pwede kang humingi sa kanila. Alam ko pero sobrang dami rin kasi nilang ginagawa kaya kahit na papaano ay gusto ko sanang makatulong kung kaya ko naman. At isa pa, marunong naman akong gumamit ng Photoshop. Sagot naman niya kaya tumango na nga lang ulit ang babae. Base talaga sa sinabi niyang natapos niya sa kolehiyo, sa kilos at sa paraan ng pananalita ng lalaki ramdam ni Olivia na kung hindi siya mayaman dati ay may kaya nga siya o sila sa buhay. Sobrang curious talaga siya sa nangyari dito at pakaramdam niya ay hindi siya titigil hanggat hindi nga niya nalalaman ang kwento ng buhay ni Alexander. Thank you ulit sa lunch. Wika nga ni Olivia sa kanya. Matamis naman siyang ngumiti sa kanya bago tumango. Tapos ay nagpaalam na nga siya at naglakad na pabalik sa mga katrabaho niya. Lumipas pa ang mga araw at linggo at naging maayos naman ang lahat. Ang kaso ay mas lumalalim ang kuryosidad niya sa buhay ni Alex at kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Naging maayos at maganda naman ang performance niya sa opisina kasi ay ang dami niyang naitutulong. Hindi lang sa department kung saan niya ito dinala, maging sa iba't ibang department na rin. Kaya tuwang-tuwa nga ang lahat kay Alex. Maliban doon ay dami rin nga niyang magaganda at unique na idea na tuwing nagkakaroon sila ng meeting ay ibinabahagi niya. Halata sa kanya na matalino talaga siyang tao at maraming experience in terms of planning and strategies. At dahil sa mga bagong ideas and suggestions niya na ginawa nila, ang sunod nilang magazine ang nag-rank 2. Bagay na ikinatuwa nilang lahat. Isang sobrang laking achievement kasi na makaalis sila sa rank 4 or 3 matapos ang ilang taon. Ito na ang pinakamataas na rank na naabot ng magazine nila at naging top 2 rin ito sa mga best-selling magazine sa lahat ng leading bookstores sa buong bansa. Congratulations everyone! We did a really good job this month. Nakangiti at masayang wika ni Olivia habang nasa meeting sila. Well again, gaya ng mga nakasanayan magkakaroon tayo ng celebration basta pasok tayo sa top 5. At since naging top 2 tayo ngayong buwan, hindi lang basta dinner ang gagawin natin. We will have our team building this coming Saturday. Malawak ang ngiting dagdag pa nga nito. Naghiyawan at palakpakan ang lahat dahil sa sinabi ni Olivia. Kung iisipin ay matagal na rin kasi mula nang huli silang mag-team building. At dahil may dahilan naman para gawin yun, ay yun ang naisipan ngang gawin ni Olivia. Saan tayo pupunta? Magdadagat ba tayo at saka overnight ba? Excited nga na tanong ng isang empleyadong si Laika. Isa sa mga nag-train kay Alex na nasa kaparehong department din ito. Yes, I'm thinking na maybe pwede tayong magpunta ng Pangasinan. Aalis tayo ng Saturday morning then uuwi tayo ng Sunday afternoon. Siguro naman sulit na yon. Sagot nga ni Olivia. Mas lalong lumakas ang hiyawan dahil doon. Kayo, may suggestions ba kayo na pwedeng puntahan? Tanong pa nga ng babae. Baka pwedeng sa Zambales na lang. May magandang lugar kasi doon na pwedeng puntahan. Lalo na walang signal sa buong isla. Kaya for sure, team building at bonding talaga ang mangyayari. Nakangiting wika ulit ni Laika. Alright then, hayaan ko kayong mag-decide. Ibibigay ko sa inyo ang araw na to para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Kakausapin ko ulit kayo mamaya bago matapos ang shift natin, okay? Wika nga ni Olivia. Matapos yun ay hinayaan na nga nitong lumabas sa huddle room at mag-usap-usap ang mga empleyado. Wala naman kasing masyadong gagawin sa opisina na ngayon. At kahit na papaano ay gusto nga ni Olivia silang makapag-relax. Siya naman ay natili na nga lamang sa huddle room para doon magtrabaho kasi nasanay nga siya na kapag wala silang ganoong ginagawa ay maingay silang nagkukwentuhan. Hindi naman niya gustong sirain ng katuwaan nila. Kaya nanatili na nga lang ito sa huddle room dahil soundproof naman ito at dito ay tahimik siyang makakapagtrabaho. Habang abala nga siya sa ginagawa ay biglang nagbukas ang pinto. Medyo natigilan pa nga siya nang makitang pumasok doon si Alex. May dala itong isang tasa ng kape at nakangiti pa nga siyang lumapit sa kanya tapos ay inilapag pa nga niya
sa mesa. Pinagdala lang kita ng kape. Mukhang busy ka kasi masyado. Nakangiting wika nga ng lalaki. Hindi naman alam ni Olivia kung siya lang nag-iisip pero parang may konting lambing kasi ang pagkakasabi noon sa kanya. Salamat Alexa. Patay mali siyang sagot na nga lamang niya. Muli lang siyang ngumiti at marahang tumango. Tapos ay nagpaalam na nga at nagsimula na nga rin siyang maglakad paalis. Hindi maintindihan ni Olivia kung bakit tila may parte sa kanyang gusto pang manatili muna ang lalaki dito at makausap nga siya. Alex! Pagtawag nga nito sa kanya at agad nga siyang napahinto sa paglalakad. Can I talk to you for a second? Tanong pa nga nito. Agad naman siyang naglakad pabalik at humila ng isang silya para makaupo sa harap ng mesa niya sa huddle room. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng na-contribute mo sa magazine natin this month. You've worked so hard, lalo na sa mga unique ideas and suggestions mo. Napansin ko na nagtrabaho ka talaga at nag-effort para sa project. Kaya maraming salamat. Mahinahong saad ni Olivia. Napangiti na nga lamang ang lalaki sa kanya. Hindi rin niya alam kung bakit parang gustong-gusto nga niya itong nakikitang ngumingiti ngayon. Ang bilis na lumipas ang mga araw at halos 1 buwan na nga rin siya rito sa kumpanya. Dati ay nagtataka nga lang si Olivia kung bakit gustong-gusto siya ng mga empleyado rito, lalo na ng mga kababaihan. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na nga siya sa kanila. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nakangiting wika naman ng lalaki. Thank you rin pala sa laging pagdadala sa akin ng lunch. I really appreciate it. Lalo na yung luto mong adobo. Wika nga ulit ni Olivia. Gusto mo ipagluto kita ulit? Nakangiti na tanong nga ng lalaki kaya bahagyang umawang ang bibig ng babae. Ikaw, I mean, kung hindi naman busy at nakakaabala sa'yo, pwede naman. Medyo nahihiya at may halong paggalangan pa na wika ni Olivia. Okay lang ba kung ayain kitang mag-dinner mamaya? Sa kondo mo, ipagluluto kita. Medyo kinakabahang tanong ni Alex. Maging si Olivia ay nakaramdam ng kaba dahil doon. Pero pilit naman siyang ngumiti tapos ay agad na tumango. Oo naman, sure. Sagot nito at patay mali siya pa rin. Nakita nga niyang kinagat niya ang ibabang labi niya habang bahagyang nakangiti at titig na titig nga kay Olivia. Hindi niya naman kayang tumagal sa titig nito dahil pakiramdam niya nalulunod nga siya at matutunaw. Kaya naman agad na nga siyang nag-iwas ang tingin at ramdam ni Olivia ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Nagpaalam naman na siya na babalik na nga sa labas kaya hinayaan na nga lang niya ito. Bago matapos ang shift, muli nga niyang kinausap ang mga empleyado at na-finalize naman na nila kung saan sila pupunta sa darating na Sabado. Pagkatapos nun ay nagkunwari na nga siyang marami pang tinatapos. Kahit pang totoo, ay gusto nga niyang mauna nang umalis ang iba pang mga empleyado dahil nga may balak silang mag-dinner na magkasabay ni Alex. Hindi niya naman gusto na baka iba ang isipin nila tungkol sa kanila. Hindi sa ikinakahiya niya ito o kung ano, ayaw niya lang talaga ng issue. Pagkaraan ng ilang minuto ay pasimple ngang tumingin si Olivia sa labas ng huddle room at napansin nga niya, maliban kay Alex na nakaupo sa swivel chair niya ay wala ng ibang tao. Kaya naman inayos na nga nitong mga gamit niya tapos naglakad na nga palabas. Nauna ka na sana, pwede naman akong sumunod lang sa'yo dun eh. Wika nga nito kunwari. Gusto sana kitang makasabay. Pero kung nahihiya kang kasama ako, pwede naman akong mauna. Haniya, bahagya pang ang nakaramdam ng konsensya si Olivia dahil sa narinig mula sa lalaki. Hindi, okay lang. Let's go? Saad nito tapos ay sabay na nga silang naglakad palabas. Pagkarating sa parking lot ay sabay din silang pumasok sa sasakyan niya. At nang makarating naman sila sa kondo nito, kung saan siya pansamantalang tumutuloy, ay agad na nga siyang dumiretso sa kusina. Napanguso pa nga si Olivia kasi sobrang linis ng lugar. Dahil lalaki siya, in-expect nga nito na magiging makalat pero mali nga si Olivia. Bihira ang lalaki na kagaya nito
Ang galing mo talagang magluto. Pwede ka nang mag-asawa. May halong pagbibiro na wika nga ni Olivia nang kumakain na nga sila. Talaga? Nakangiting tanong nito. Ikaw, pwede na ba? Makahulog ang tanong pa nga niya na labis nga niyang kinugulat. Ha? Gulat at nalilitong tanong pa nga ng babae. Kahit pa ang totoo ay nakuha naman niya ang nais niyang sabihin. Hindi niya alam kung biro lang ba niya yun o seryoso siya. Pero bumilis at lumakas ang tibok ng puso ni Olivia. Wala, ang sabi ko. Kumain ka pa. Hindi ko kasi gusto na nagugutom ka. Lalo na, hindi ka nag-lunch kanina. Nakangiting sagot na lang niya. Nag-iwas na nga lamang ng tingin si Olivia tapos tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos nga sila ay hinugasan na nga niya agad ang mga pinagkainan. Si Olivia naman ay umupo na nga lamang sa sofa sa may sala para doon muna magpahinga at maghintay sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, nang matapos nga ang lalaki ay naglakad na nga siya palapit kay Olivia. Wala ka bang girlfriend? Out of the blue, natanong nga ni Olivia. Bakit? Mag-a-apply ka ba? Nakangiting tanong naman niya. Curious lang ako. Agad ng depensa nito, kaya mahinang ang natawa ang babae. Ganon din naman ang lalaki nang biglang sabi nga ni Alexander, ang akala ko nga, hindi na ako ulit magkaka-interesa sa babae. Sabi nga nito kaya kumunot ang noo ni Olivia. Ilang linggo na rin kasi siyang curious sa buhay niya. At ang mga tanong na naglalaro sa isip niya ay hindi pa rin nabibigyan ng sagot. Alam mo, halos isang buwan na rin tayong magkakilala at magkasama sa trabaho. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin talaga kita kilala. Wika nga ni Olivia. Tipid siyang napangiti dahil sa sinabi ng babae. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Mahinahong tanong naman ni Alexander. Kapag nagtanong ako, sasagutin mo ba? Tanong nga ng babae pabalik. Hindi ka naman nanliligaw, paano kita sasagutin? Pagbibiro nga ni Alex kaya mahinang ang natawa si Olivia. Baliw, puro ka talaga kalokohan. Ang tanging nasabi na lang nito. Mukhang nababaliw na nga yata ako sa'yo Seryosong wika naman ni Alexander habang titig na titig sa kanya. Pero hindi ako marunong magloko. Dagdag pa nga ni Alex. Napangiti nga ang babae pero napailing. Pero seryoso ko, Alex. What really happened to you? Tanong nga ni Olivia. Bahagya siyang natigilan dahil sa tanong ng babae tapos ay napabuntong hininga pa nga si Alex bago pilit nang umiti. Nagsimula na nga itong magkwento. Lumaki ako sa bahay ampunan. Panimula nga niya. At the age of 15, pinalis ako ron kaya napilitan akong buhayin at suportahan ang sarili ko. Mahirap, pero hindi ako sumuko. Hanggang sa nakatapos nga ako ng pag-aaral. Sa totoo lang, nagsinungaling ako sa iyo kasi may working experience na talaga ako. Dati akong staff sa isang IT company sa Cebu at doon ko nakilala si Leia. In an instant, nag-click kami agad. Siguro kasi kagaya ko ay lumaki rin siya sa bahay ampunan at walang kinilalang pamilya. Mahabang saad niya. Si Olivia naman ay natiling tahimik para mapakinggan ang kwento niya. Nung una, okay na sa akin ang maging empleyado habang buhay. Pero dahil kay Leia, nagkaroon ako ng mas mataas sa pangarap. Kasi gusto kong maibigay sa kanyang lahat. After years of working, medyo nakaipon na ako. At dahil may pangarap ako sa buhay, ay nagpa siya ako na mag-loan para madagdagan ang ipon ko at magtayo ng sarili kong kumpanya. Sumugal ako. Kung pamilyar ka sa Soft L, ako ang nasa likod ng kumpanyang yon. Nakangiting wika nga ng lalaki. Soft L? Yung gaming developing company? Tanong nga ni Olivia. Ngumiti naman si Alex at tumango kaya napanganganga si Olivia. Sa loob ng isang taon, ang dami naming nagawang mga mobile games and applications. I thought I was finally living my dream life. May maganda na akong buhay, may sariling kumpanya, bahay at sasakyan.
At higit sa lahat meron akong fiancé na sobrang mapagmahal, si Leia. Pagkukwento nga nito, hindi ko alam kung bakit may konting kirot si Olivia sa dibdib na naramdaman ng marinig na may fiancé na nga ito. Pero dagdag nga na sabi ng lalaki, pero madumi maglaro ang buhay. Leia was diagnosed with brain tumor and in hopes that she'll survive, sinubukan naming lumaban. Nawalan ako ng sapat na oras para i-handle ang kumpanya. Then, the next thing I know, wala na. Bumagsak na. Pero okay lang. Sa isip ko ay pwede naman akong bumawi. Ang mahalaga sa akin, ng mga sandaling yon ay ang makasama si Leia sa paglaban niya sa sakit niya. May halong lungkot na wika niya. After months of fighting, she passed away. Sabi nga nito sa malungkot na boses, I lost my drive to do the norms. I got stressed, depressed. Sobra akong nasaktan at nawalan ng gana sa lahat. Wala akong ibang ginawa sa mga sumunod na buwan kundi ang umiyak at uminom ng alak para kahit papaano ay makalimot at pansamantalang makawala sa sakit na nararamdaman hanggang sa nawala na nga sa akin ang lahat. Naibenta ko lahat ng pinaghirapan ko at pinundar. Pagkukwento nga nito, I failed all the clients and investors, I failed Leia, and most especially I failed myself. Gusto kong tumayo mula sa pagkakadapa, pero pakiramdam ko ay sobrang hapdi ng sugat ko, kaya hindi ko magawa. At naisip kong para saan pa, kung wala na rin naman ang nag-iisang tao na siyang dahilan kung bakit natuto akong mangarap. Dagdag pa nga nito, napalunok nga ng laway ang babae nang makita ang luha na bumagsak sa kaliwang mata niya. Kaya sa loob ng ilang buwan, pinarusahan ko ang sarili ko. Gamit ang natitirang pera, nagpunta ako ng Maynila. Umaasa na kapag malayo na ako kung saan nangyari ang lahat, ay mas mabilis akong makakabawi. Pero hindi naman nangyari. Wika pa nga nito. Kaya nagpasya ako na tuluyan na lang sirain ang buhay ko. Pinagdasal ko na rin na sana mawala na ako. Hindi ko alam kung naging masama ba ako para parusahan ng ganito. Pero isang gabi, habang nakahiga ako sa malamig na kalsada, parang nakita ako sa mga bituin ang malungkot na mukha ni Leia. That's when I asked myself, bakit ko pinaparusahan ang sarili ko? Gayong hindi naman talaga ito ang gusto niyang mangyari. But do you know what's funny? Na yung mga taon na yon, nakakala ko ay totoong kaibigan ko. Ni isa sa kanila, walang tumulong sa akin. Pero okay lang, bakit nga pa sila magtitiwala sa isang kagaya ko na binugo ang maraming tao, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit natatakot ako na sabihin sa'yo noong una ang kwento ng buhay ko. Hindi ko gusto na maging pangit agad ang tingin niyo sa akin dahil sa nangyari. At parang blessing na napulot ko ang wallet ng mama mo. Because that was also the day that I've decided to pull myself together. Dagdag pa nga nito tapos pinilit pang ngumiti kay Olivia. Tama nga ang hinala ni Olivia na siyang businessman sa Cebu na tinukoy sa mga articles na nabasa niya. Pakiramdam niya ay nasagot na nga ang mga tanong na naglalaro sa isip niya. Hindi niya ito ginajudge kung yun ang ginawa niya sa buhay. Dahil hindi naman alam ni Olivia ang sakit na pinagdaanan niya. Pero naaawa ito sa kanya at ganun pa man ay masaya nga siya na naisip pa rin nito na muling tumayo at magpatuloy sa agos ng buhay. Kung tutuusin, ay alam nito ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay kasi nang mawala nga sa kanila ng kanyang mom ang kanilang dad, para rin siyang nangapa sa dilim na hindi alam kung paano magsisimula ulit. At kahit pa ilang taon nang nakakalipas, sa tuwing naaalala nga nila ito ay medyo masakit pa rin. I'm sorry. Mahinang saad na nga lamang ni Olivia at muli siyang ngumiti. Bago umiling, halos 2 taon na mula nang mangyari ang lahat. Masyado ko lang niyakap ang sakit, kaya ako rin ang nahirapan sa huli. Pero ganoon naman dapat talaga, diba? Pero dapat hindi ko kinawawa ang sarili ko. But I'm okay now. Sagot nga ni Alex. Hindi alam ni Olivia kung ano ang pumasok sa isip niya
Pero mabilis nga itong lumapit sa kanya at niyakap nga niya si Alex ng mahigpit. Siguro ay gusto niyang iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Na may kasama at kaibigan siya kahit na papaano. Ramdam ni Olivia na natigilan nga ito dahil sa pagyakap niya. Ilang sandali pa kung malas na nga ito sa yakap ay saglit silang nagkatinginan. Sobrang lalim ng titig nito sa mga mata ni Olivia tapos bumaba pa ang titig na yon sa labi niya. Hanggang sa naramdaman na nga lamang nito na marahan nga siyang yumuko tapos ay dinampihan nga siya ng halik sa labi. Siguro ay nababaliw na nga si Olivia dahil agad nga niyang sinuklian ang paghalik na yon. Pagkatapos ng halik na yon, ng mga sumunod na araw ay maraming mga nagbago. Nariyan ang lagi pa rin nga siyang dinadala ng lunch at madalas ay hinihintay na nga niya ito matapos sa trabaho para sabay silang makaalis ng kumpanya. Although hindi naman siya showy sa harap ng maraming tao. Dumating ang araw ng team building at alas 5 pa nga lang ng umaga ay nasa kumpanya na nga sila halos lahat. Medyo nakakagulat nga nang makita niya na nandito rin si Jacob at sinabi niya na sasama raw siya. Ang mom daw niya kasi ang nakabanggit at tinanong nga niya ito kung pwede daw ba siyang sumama. Pumayag na nga lamang si Olivia. Oo, close din ang kanyang mom at si Jacob. Mula kasi nang manligaw siya dito, niligawan nga rin niya pati ang kanyang mom. Halos lahat ng malalapit na kaibigan nila ang iniisip ay may namamagitan sa kanila ni Jacob. Lalo na't matagal na nga silang magkakilala. At kahit nang mawala ang kanyang dad ay siya na ang naging sandalan nito dahil mabuti silang magkaibigan. Pero para sa kanya ay yun na lang yun. Naging honest naman si Olivia sa manliligaw niyang si Jacob at sinabi nga niya na hindi sila pareho ng nararamdaman. Nang nasa biyahe na nga sila ay agad tumabi sa kanya si Jacob. Bahagya nga siyang napalingon kay Alex. Nakita nga nito na mataman siyang nakatingin kay Olivia na para bang nagsiselo siya. Tapos ay bahagya nga siyang napanguso dahil umupo sa tabi niya si Laika. Water? Nakangiting saad naman ni Jacob tapos ay inabutan pa nga si Olivia ng isang bottled water. Salamat. Sagot na nga lamang nito. Tatanggapin na nga sana ni Olivia ang tubig pero binuksan muna niya yon at marami ang napahagikgik na parang kinikilig sa nakita. Sobrang sweet ni Jacob. Sobrang buti pa niyang tao, almost perfect na nga ata. Kaya hindi nga maintindihan ni Olivia kung bakit hindi niya magawang suklian ang pagmamahal niya sa kanya. At ang nakakatawa pa, mahigit iyon pa lang silang magkakilala ni Alex pero nahulog na agad ang loob ni Olivia sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa halik na nangyari sa pagitan nila ng gabing yon o dahil sa pagiging kuryoso nito sa kanya. Kaya hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang nahuhulog sa kanya. Kahit na ano man ang dahilan, isa lang ang sigurado. Sigurado nga ito. Gusto nga niya talaga si Alexander. Gusto mo ng tubig, Laika? Narinig naman niyang tanong ni Alex kay Laika, kaya napalingon nga ito sa kanila. Uy, magkakaroon na ba ng bagong love team ang office? Grabe namang workplace yan, sobrang romantic. May halong pagbibiro ng wika ng isa sa mga empleyado. Muli nga siyang napanguso ng mapansin na binuksan ni Alex ang hawak na bottled water habang nakatingin sa kanya bago niya yon inabot kay Laika. Napakagat nga siya sa ibabang labi niya kasi ay halatang nagsiselo siya at mukhang gumaganti. Well, kung sinusubukan niya itong pagselosin, oo na, gumagana na, sa isip-isip nga ni Olivia. Nang makarating naman sa Zambales, ay sumakay pa nga sila ng bangka para makapunta sa isang isla. At nang makarating doon ay sobrang ang namangha ang babae sa ganda ng lugar. Pagkatapos nilang itayo ang mga tents, natutulugan nila ay nagsimula na nga silang maghanda ng tanghalian at sabay-sabay ng kumain. Pagkatapos ng medyo nakapagpahinga na ay nagsimula na nga sila sa mga palaro na hinanda nito sa kanila. Tuwang-tuwa nga ang mga nanalo sa mga premyo na natatanggap nila. Nang matapos, ay hinayaan na nga nilang mga ito na mag-enjoy sa lugar at maligo sa dagat. Muli nga siyang napanguso nang makita sina Jacob at Alex na maghubad ng suot na damit. Na para bang pinapakita talaga nila
sa lahat kung gaano kaganda ang katawan nila at kung gaano sila kahat. Maputi si Jacob pero para sa kanya ay mas malakas pa rin ang dating ni Alex. Grabe, it's raining. Kinikilig na wika ng kanilang kasama. Ilang sandali pa ay nakita na nga niyang lumabas mula sa public bathroom si Laika. Nakatupis suit ito at aminado naman si Olivia na maganda rin ang katawan niya at makinis pa. Ang mata ng mga kasama nilang lalaki ay agad na dumapo sa kanya. Napalingon naman si Olivia kina Jacob at Alex na napansin naman nilang hindi tumingin dito. Parang ang bumalik sa pagiging teenager si Olivia kasi ay pasikreto nga niyang nakikipagkompetensya kay Laika. Lalo na't mukhang nililink siya ng mga kasama nila kay Alex. Kaya agad nga siyang pumasok sa banyo para makapagpalit na nga rin. Siyempre hindi siya magpapatalo. Isang pares ng kulay white na two-piece ang sinuot niya, tapos ay pinarisa naman niya yon ng kulay white na see-through robe. Pagkalabas ni Olivia ay parang normal lang ang lahat. Pero nang nasa tabing dagat na sila, nang alisin niya ang suot niyang robe, ay dumapo na nga ang tingin ng marami kay Olivia. Si Jacob ay nakangiti habang nakatingin sa kanya. Si Alex naman ay medyo nakasimangot na parang hindi niya nagustuhan ang suot nito. Let's go, ligo na tayo. Nakangiting paanyaya naman ni Jacob kay Olivia. Mauna ka na, dito na muna ako. Sagot ni Olivia, tapos ay inilatag na nga sa buhanginan ang dala niyang towel at doon umupo. Agad namang sumama si Jacob sa mga empleyado para maligo na sa dagat. Ang akala nga ng babae ay isama rin sa kanila si Alex, pero hindi niya ginawa. Bagkus ay pasimple siyang lumapit dito at umupo sa buhanginan. Kanina mo pa ako pinagsiselos, Olivia. Pabulong na wika ni Alex, kaya napakagat nga siya sa ibabang labi niya. Hindi ba dapat akong magsabi sa iyo niyan? I mean, hindi ko naman ginusto na bigyan ako ng tubig at mga snacks ni Jacob sa biyahe. At ayaw ko namang maging bastos. Pero ikaw, sinasadya mong bigyan si Laika. Sagot naman ni Olivia. Alam ng lahat na magkaibigan lang kami ni Laika, kaya walang mali siya yun sa akin. At alam din ng lahat na nanliligaw sa'yo si Jacob. Sagot naman ni Alex. Hindi ko gusto yung suot mo. Madamot at seloso ko, Olivia. Gusto ko ako lang nakakita na ganyan ang suot mo. Dagdag pa nga ni Alex kaya mahina ngang napasinghap ang babae. Wala namang mali sa suot ko Tsaka syempre, nasa beach tayo. Kinakabahang depensa ni Olivia. Alam ko, pero gaya ng sinabi ko madamot at seloso ako. Hindi naman kita pinagbabawalan. Sinasabi ko lang sa iyo ang punto ko. Wika ulit ni Alex. Para nga siyang nahihipnotismo sa bawat salita ng lalaki. Kaya naman muling hinila nga ng babae ang hinubad niyang rope kanina at sinuot ulit yun. Nakita naman niya na kinagat niya ang ibabang labi niya para itago ang multo ng ngiti na namumuo doon na para bang masaya siya sa ginawa nito. Good girl! Bulong pa nga niya bago tumayo na at naglakad papunta sa dagat. Napanguso na nga lamang siya ulit at pasikretong napangiti dala ng labis na kilig na nararamdaman. Sobra na talaga siyang nahulog dito at sa tingin niya ay baliw na nga rin ito sa kanya. Ito ang unang beses na sobra nga siyang nag-enjoy sa team building. Kung hindi nga lang siguro sila nag-hold back ni Alex, ay baka mas nag-enjoy pa nga si Olivia. Pero hindi bale na. Alam naman niya na mas marami pa silang pagkakataon na pwedeng mag-enjoy na magkasama, kung saan pwedeng maging all out ang sweetness nila sa isa't isa. Pagkabalik sa Maynila ay pagod na nga ang halos lahat. Maging siya ay pagod din sa dami ng ginawa at sa biyahe, at kung tutuusin ay gusto nga niya sanang magpahinga pero parang may parte sa kanya ang gusto pang makasama si Alex. Alex, gusto ka raw kausapin ni Mom. Wika nito at pagkababa nila sa bus na sinakyan nila sa team building, ngumiti naman siya dito at tumango. Pagkatapos nilang magpaalam sa mga kasama nila ay sumakay na nga sila sa sasakyan ni Olivia na nasa parking lot. Pero hindi sila sa bahay dumiretso, kundi sa kondo nga ni Olivia kung saan nga siya tumutuloy. Dahilan nga lang ni Olivia na gusto siyang makausap ng nanay niya.
Kahit pa ang totoo ay gusto naman talaga siyang masolo. Akala ko ba gusto akong makausap ng mama mo? Nakangisi at may halong pangaasar na tanong ni Alex nang makapasok na nga sila ng kondo. Napanguso naman ang babae kasi ay agad nga siyang nakaramdam ng hiya. Mahinang natawa si Olivia tapos ay marahang naglakad naman. Si Alex papalapit sa kanya. Pagkasara nga niya ng pinto at niyakap nga ito kaagad. Hindi mo naman kailangang mahiya sa akin. Kung gusto mo akong makasama, kung gusto mo akong masolo. Bulong pa nga nito na parang nangaakit. Kasi ganun din naman ako eh. Ang daming istorbo sa team building at ngayon. Gusto kitang masolo. Wika muli niya. Napangiti si Olivia kasi pareho pala sila nang iniisip. Gutom ka ba? Ipagluluto kita. Mahina ang boses na wika ni Olivia. Napangiti naman si Alex dahil sa narinig. Ang sweet at ang sipag naman ng asawa ko. Kahit pagod sa biyahe, inaalagaan at ipagluluto pa rin daw niya ako. May halong lambing na bulong nga ni Alex tapos ay mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap dito. Ngayon pa nga lang kita ipagluluto eh. At saka anong asawa? Ni hindi pa nga tayo no? Kunwari ay pagrereklamo nga. Nitong si Olivia kahit pa sobrang kilig na nga ang nararamdaman niya. Doon din naman ang punta, di ba? Kapag sinagot mo na ako. Nanlalambing na sagot pa rin ni Alex. Nagsisimula na nga akong mag-ipon para sa future natin. Para kapag tayo na, hindi na tumagal at mapakasalan na kita agad. Dagdag pa nga nito, para na naman siyang nabaliw na hindi maitago ang ngiti dahil sa narinig ni Olivia mula sa kanya. Kaya imbes na mabaliw pa nga si Olivia dahil sa kilig, nagpa siya na nga lamang siyang magluto ng hapunan para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sabay nga silang kumain. At nang gabing yon ay nagpa siya nga siyang matulog sa kondo. Walang nangyari sa kanila at hindi siya nagpakita ng motibo na siyang nakakatuwa dahil nararamdaman nga nitong si Olivia na nire-respeto nga siya ni Alex. Basta magkatabi at magkayakap lang sila sa pagtulog okay na. Dahil doon ay naramdaman nga nito na talagang kakaiba si Alex sa ibang mga lalaki. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang eksena sa pagitan nila ni Alex. Patago kung lambingin nga niya ito sa opisina. Pero kapag silang dalawa lang ang magkasama, todo naman ang sweetness niya. Hanggang sa isang araw ay nagtaka nga si Olivia kung bakit hindi na nga siya pumapasok. Sinubukan nga rin niyang puntahan ito sa kondo pero wala siya ron, maging ang mga gamit niya. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang mom pero sinabi lang nito na maayos daw na nagpaalam sa kanya. Si Alex nakukuha na ito ng sarili niyang apartment at nag-resign na rin daw ito. Hindi alam kung saan at paano magsisimula sa paghahanap sa kanya si Olivia. Hindi rin alam ni Olivia kasi ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang umalis nang wala man lang paalam. Gayong okay naman sila at walang problema. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nga siya makapag-focus ng maayos sa trabaho. Kaya naman hinayaan na nga lang niya ang team na magpasya sa mga dapat gawin sa ilalabas nilang magazine ngayong buwan. Isang araw, habang nasa opisina siya, ay kumatok si Laika sa opisina niya. Kaya agad naman siyang pinapasok. Have a seat. Wika nito na siya namang ginawa niya. Alam kong may namamagitan sa inyo ni Alex. Paninimula nga niya na siyang ikinagulat ni Olivia. Ngumiti naman siya dito. Mula nang magustuhan ka niya, sa akin na siya nagsasabi. Yung mga ginagawa niya para pagselosin ka, alam ko rin yon. Nagpaalam siya sa akin na gawin ang mga bagay na yon at tinutulungan ko naman siya. Mabuting magkaibigan lang kami at kahit nagwapo siya, hindi ko siya gusto nang higit pa sa kaibigan. Dagdag nga ni Laika kaya napalunok nga ng laway si Olivia. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong pa nga nito kaya napabuntong hininga siya. Bago siya umalis, nakita kong kinausap siya ni Sir Jason. Wika nga ni Laika kaya nakadama naman ng gulat si Olivia. Mukhang napansin din ni Sir Jacob na may namamagitan sa inyo at narinig kong sinabi ni Sir Jacob kay Alex na hindi deserve ni Alex ang isang kagaya mo na mapapahiya ka lang kapag magkasama kayo dahil sa nakaraan ni Alex. Ipapahiya lang daw niya kayo
ng mom mo at isasama sa pagbagsak niya. Sana ay meron tayong Dagdag na kwento pa nga ni Laika sa kanya. Kaya napasinghap si Olivia. May inabot pa nga sa kanya si Laika ng isang flash drive na agad naman niyang tinanggap. Nariyan ang soft copy ng magazine i-release natin this month. Pumayag si Alex na maging front cover model at ma-feature ang kwento ng buhay niya. Makakatulong daw kasi sa kanya ang extra na perang kikitain niya. At sinabi rin niya sa akin na handa na siyang sabihin sa lahat ng kwento niya. Dagdag pa nga ni Laika, nagmamadali namang ikinonect ni Olivia ang flash drive sa laptop niya. At ang unang bumungad sa kanya ay ang front cover. Sobrang seryoso ni Alex doon. Tapos ay topless pa siya at black and white pa ang picture. Sobrang hot at gwapo talaga niya. Pinakiusapan niya kaming lahat. Naisikreto muna sa iyo ang tungkol sa proyektong ito. Wika nga ni Laika habang binabasang features story ng magazine. Ang kwento nga ng buhay ni Alex. May numuong luha sa mga mata ni Olivia kasi hindi niya inakala na kaya nito itong gawin. Heto ang address ng bago niyang apartment. Alam ko na kailangan niyong mag-usap. Nakangiting saad pa nga ni Laika bago inabot sa kanya ang isang papel kung saan nakasulat ang address ni Alex. Salamat, Laika. Wika nga. Nitong si Olivia, matamis naman siyang umiti dito bago tumango. Sobrang daming mahirap at masasakit na bagay ang naranasan ni Alex. At sa puntong to, wala akong ibang gusto kundi ang sumaya siya dahil mabuti siyang tao. At alam ko na iyon ang deserve niya. At isa pa, ang cute nyo kaya talagang tignan dalawa. Malawak ang iting dagdag pa nga ni Laika. Laika, can you do me a favor? Tanong pa nga nito. Agad naman siyang tumango. Pakisabi sa publication team na pakirush ang pag-publish ng magazine na to. Saad nga ni Olivia. You got it. Masayang sagot naman pabalik sa kanya ni Laika. Pagkatapos nga ng pag-uusap na yun, binalak nga ni Olivia na puntahan sana kaagad ang lalaki. Kaya lang, may malalaman pala siya na magpapabago pala ng kanyang desisyon at pananaw ngayon tungkol kay Alexander. Nalungkot nga si Olivia nang malaman nga niya na ampon lang pala siya ng kanyang ina. Lahat ng pinaniniwalaan niya na sinabi ng mga ito na siya ang tunay nilang anak, hindi pala totoo. At ang totoo, nawawalang anak pala ng kanyang ina, si Alexander, na pinagtagpo nga ng tadhana nang napulot nga nito ang wallet ng kanyang ina-inahan. Siyempre nung una nasaktan nga si Olivia, pero ipinaliwanag naman ng kanyang ina na kahit na nga ganoon ang katotohanan, hindi man niya ito kadugo. Tunay na anak naman talaga ang tingin niya kay Olivia. At ngayon nga, nahanap na nga nila si Alexander bilang anak ng kanyang ina nung pagkadalaga niya. Balak ngang bumawi ng ina niya dito dahil matagal nga itong naiwan sa bahay ampunan nang mamatay nga ang mga magulang na kumupkop sa kanya. Nagbakasyon nga muna si Olivia para makapag-isip-isip dahil sobrang dami na nga ng mga nangyari. Nagpatong-patong na. Naisip niya na baka kaya umalis ang lalaki ay dahil ito talaga ang gusto ng tadhana. Na magkahiwalay nga sila dahil hindi man sila tunay na magkapatid. Ang ina ng lalaki ay tinuring nga niyang tunay na ina. Kaya naman hindi nga niya kaagad pinuntahan si Alexander. Binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili para makapag-isip-isip at ma-realize kung ano nga ba talaga ang gusto niyang gawin. Pero sa bawat araw na nagdaan, never naman talagang nawala sa puso at isipan niya si Alexander. Hanggang sa isang araw, pinatawag nga siya ng kanyang ina. Pagpasok nga niya sa room nito, nakita nga niyang seryoso ang kanyang ina. Mom, pinatawag niyo raw po ko? Yes. Take a seat, iha. Akala mo ba hindi ko alam? Kinabahan nga si Olivia. Baka magalit nga ang kanyang ina na umampon sa kanya tungkol sa kanila ni Alexander. Mom, let me explain. Pero itinaas lamang ng kanyang ina ang kanyang kamay. Stop, Olivia.
Bakit mo yan ginagawa sa sarili mo? Sabi nga nito, napakunot noo si Olivia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Olivia. Alam kong tinitiis mo si Alexander dahil nalaman mo ang kanyang totoong katauhan. Iha, mahal kita at ang gusto kong gawin mo ay kung ano talaga ang makakapagpasaya sa'yo. It doesn't matter kung siya ang tunay kong anak at ikaw ay ampun ko. Hindi naman kayo lumaki ng magkasabay na parang magkapatid. Nagkita na nga lamang kayo nang di inaasahan, na-develop, na in love, at hindi rin naman kayo legally talaga na magkapatid. So, what's holding you back? Kailangan mo pa ba ng go signal ko para ipaglaban ang nararamdaman mo? Huwag kang mag-alala. Huwag niyong isipin ang mararamdaman ng ibang tao o sasabihin nila. Basta ang mahalaga, alam niyo ang totoo na wala kayong ginagawang masama. For as long as wala kayong tinatapakang tao, do what your heart desires. Yan ang parati kong sinasabi sa iyo, di ba anak? Nagkausap na nga rin kami ni Alex. Nung una, nagulat din siya, nagtampo. But as days pass by, naintindihan na nga rin niya. Balak kong bumawi sa kanya. Pero napagdesisyonan namin na dito sa poder ko, ikaw ang maninirahan. Siya, doon na raw siya sa apartment na tinutulayan niya. Pwede pa rin naman akong makabawi sa kanya kahit na ganun. Besides, malalaki na kayo, kaya niyo na ang mga sarili niyo. And whatever decisions you make, I will always love and pray for the both of you. Sabi nga ng ina ng babae. Napatango-tango nga ito habang naluluha na nga. This time, na-realize niya kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Napakagat nga sa ibabang labi si Olivia bago tinitigan ng hawak na papel. Tapos ay huminga nga siya ng malalim at hindi na nagdalawang isip na tumayo para mapuntahan si Alex. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa nakasarang pinto ng apartment nang makarating sa address na binigay sa kanya ni Laika. Maya-maya pa ay nagbukas na nga ang pinto at agad niyang nakita si Alex na walang suot na pang-itaas. Basa rin ang buhok at katawan niya, kaya alam niya na katatapos lang niyang maligo. Halata naman sa kanya ang gulat nang makita at ito. Olivia! Gulat na saad pa niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Imbes na sumagot ay agad namang pumasok sa loob si Olivia. Sinipa pa sara ang pinto tapos siniil nga siya ng halik. Hindi naman siya makagalaw dahil sa ginawa ni Olivia, pero ilang saglit pa ay sinuklian na rin naman niya ng halik ang binigay ni Olivia. Hindi niya alam kung gaano katagal na magkadikit ang kanilang mga labi pero pagkaraan ng ilang sandali ay siya na rin ang kumalas. Don't leave me please. May halong takot na pakiusap ni Olivia. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Wala rin akong pake sa sasabihin ng ibang tao. I want you to know that you are not a failure. Dagdag pa nga nito. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong naman ng lalaki. May balak kang hiwan ako, hindi ba? Balak mong tapusin na ang meron tayo. Nakausap ko si Laika at sinabi niya sa akin na kinausap pa ni Jacob kaya biglaan ang alis mo sa kondo at ang pagre-resign mo. Sagot naman ni Olivia. Muling kumunot ang noon niya tapos ay mahina pang natawa. Natatawa at nakikilig nga. Nasabi o tanong ng lalaki kaya napangusa naman si Olivia. Obvious ba? Tsaka, huwag kang tatawa. Walang nakakatawa sa sitwasyon no. Giit nito. Look, I have never felt this way before. You made me fall in love with you so you have to take responsibility. Desperadang saad nga nito kaya muli siyang natawa. Pasensya na. Hindi ko lang maiwasang matawa, hindi dahil nakakatawa ang sitwasyon, kundi dahil masaya ako sa naririnig mula sa'yo. May halong lambing naman ang wika niya. Wala akong balak na iwan ka, Olivia. Dagdag nga nito at napabuntong hininga pa. Hindi ko talaga sinabi sa'yo ang pagalis ko sa kondo at ang pagre-resign ko dahil gusto ko sana na mag-alala ka. Umalis ako sa team mo pero hindi sa kumpanya. I resigned so I can reapply. Paliwanag naman ng lalaki. Ha? Nalilitong tanong naman ni Olivia.
Nag-resign na ang supervisor ng IT department. At alam mo na ang department na yun talaga ang forte ko, hindi ba? Sabi nga nito kaya marahang tumango si Olivia. So I tried my luck and luckily I got accepted. Hindi ko sinabi sa'yo dahil pumayag ako na ma-feature ang buhay ko for this month's magazine. Alam ko kasi na kapag nalaman mo ang tungkol sa pagre-resign ko, dadami ang mga tanong mo. Hindi ko pa naman kayang magsinungaling sa'yo, kaya baka mabanggit ko agad ang tungkol sa magazine project. We did the interview and photoshoot in secret this past few days. Paliwanag pa nga ng lalaki. Ibig sabihin, wala ka talagang balak na iwan ako kahit na kinausap ka ng gano'n ni Jacob? Tanong nga ni Olivia at ngumiti naman si Alexander bago tumango. Hindi ang ibang tao ang magdedesisyon para sa atin, Olivia. At ako ang tipo ng tao na kung kailan minamata ng iba saka mas lalong nagsisikap. Anya, mariin namang napapikit ang babae at parang nakahinga ng maluwag dahil sa narinig mula kay Alex. I'm sorry for thinking otherwise. I mean, ilang araw ka kasing hindi nagparamdam sa akin kaya sobra akong nag-overthink at natakot. Wika nga nito. Akala ko nung una, hindi na ako magmamahal ulit ng iba bukod kay Leia. Hindi ko inakala na kaya mo pa palang mas magmahal ng sobra. Kaya sa tingin mo ba, pakakawalan pa kita? Saad naman niya at napanguso na nga lamang si Olivia nang muli niya itong yakapin. Well, at least na-clear na ang misunderstanding. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na nagawang sabihin ni Jacob ang mga bagay na yun sa kanya. Sa tingin nito ay kailangan nga niyang makausap si Jacob. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang lahat. Hindi alam ni Olivia kung sila na ba ni Alex dahil wala naman palang silang napag-uusapan tungkol sa bagay na yun. Pero okay na nga siya na alam niyang pareho sila ng nararamdaman. Nagpatuloy ang maayos na trabaho sa kumpanya at siya ang nagsimula sa IT department. Sobrang nakakatuwa kasi this time, nag-top 1 ang magazine nila at top 1 na best-selling din sa lahat ng bookstores. At dahil yun sa kwento ng buhay ni Alex na sobrang daming mga na-curious. Sa ngayon ay kasama nga niya si Jacob sa isang coffee shop. Nakipagkita kasi ito sa kanya para makausap nga siya ng maayos. I'm sorry, Olivia. May halong lungkot na wika nito nang ipaliwanag dito sa kanya ang meron sa kanila ni Alex. Hindi ka dapat sa akin nagsasorry, Jacob. Sagot nga nito, honestly, I'm a bit disappointed. Hindi ko kasi inakala na makakaya mong sabihin ang mga bagay na yun sa tao. But at the end of the day, magkaibigan pa rin tayo. Thank you sa lahat ng nagawa mo para sa akin. At sorry rin kung may nagawa ako na nagbigay ng hope sa'yo. You've been a very good friend to me, Jacob. Sadly, hindi naman natin kayang diktahan ng mga puso natin, hindi ba? Hindi ako galit. At ang hinihiling ko lang ngayon, sana dumating ang araw na makita at makalala mo na yung babaeng mas mamahalin mo ng higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Yung babaeng kayang suklian ng pagmamahal at kabutihan mo. Mahabang dagdag pa nga ng babae. Malungkot lang nang umiti sa kanya si Jacob bago marahang tumango. Sa totoo lang ay nakakalungkot na sabihin ng mga bagay na to sa kanya. Mahirap at masakit pero alam niya na kailangan niyang gawin. Lalo na't gaya ng sinabi nito ay naging sobrang buti niyang kaibigan dito. Nang matapos ang pag-uusap nila ay nagpasya nga si Olivia na umuwi na nga sa bahay. Nandun kasi si Alex at tinihintay nga siya dahil napagpasyahan nga nilang magpunta ng Cebu para makapagbakasyon. Silang dalawa na magkasama at mapasyalan ng puntod ng babae na una niyang minahal, si Leia. It's been a while, Leia. Kumusta ka na? Nakangiting saad ni Alex nang mailapagang bulaklak sa puntod ni Leia at magsindi ng kandila. Tapos ay hinawakan pa nga niya ang kamay nito. I never got the chance to say sorry. Sorry sa mga bagay na hindi ko nagawa para sa iyo noon. At sorry kung sinira ko ang buhay ko. Dagdag pa nito, gusto ko ring magpasalamat kasi alam kong isa ka sa mga nagbigay sa akin ng lakas ng loob at inspirasyon para muling magpatuloy sa buhay at lumaban. Hindi man naging mabuti at mabait sa atin ang tadhana, nagpapasalamat pa rin ako na nakilala kita at naging bahagi ka ng buhay ko. Saad pa nga niya,
Si Olivia naman ay tahimik lamang na nakangiti at nakikinig. Sobrang nakakataba kasi ng puso na marinig ito mula sa kanya. Ramdam kasi niya ang sinseridad at hindi na nga niya maramdaman ang sakit mula sa kanya. Kaya alam na nga nitong okay na talaga siya. Habang buhay kong dadali ng mga aral na ituro mo sa akin. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga inakala na may mamahalin pa akong iba bukod sa'yo. Aniya at mas sinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay niya. Si Olivia nga pala, ang bagong rason kung bakit natuto ko na mangarap ulit. Ang tao na nagbigay ng panibagong liwanag sa buhay ko. Nakangiting dagdag pa nga nito. Hello Leia, it's nice to meet you. Wika naman ni Olivia. Alam ko na hindi ko mapapalitan ang lugar mo sa buhay ni Alex. Pero pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para mapasaya at maalagaan ko siya. Dagdag pa nga ni Olivia. Matapos ang sabihin niya ay biglang umihip ng medyo malakas ang hangin. Yung tipong sobrang presko at gaan sa pakiramdam. Nagkatinginan sila ni Alex kasi alam nilang pareho na masaya si Leia para sa kanila. Nanatili pa rin sila roon ng ilang minuto. Ang daming sinabi at kinuwento ni Alex sa puntod ni Leia. Nang matapos ay nagpasya nga silang pumasyal sa Cebu. Dinala niya ito sa bahay ampunan kung saan siya lumaki. Maging sa eskwelahan na pinasukan niya noon at ang mga paborito niyang pasyalan. Tapos ay ang dami rin niyang ikinukwento sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Olivia ay mas lalo nga niyang nakikilala ang lalaki. Sa mga bagong nalalaman tungkol sa kanya. 3 araw lang silang nanatili sa Cebu at kinailangan na nga rin nilang bumalik sa Maynila dahil may trabaho pa nga sila. Alam naman ng kanyang ina ang tungkol sa kanila ni Alex at masaya naman ito dahil nga nalaman niyang mabuting tao ito. Maging ang mga empleyado nga sa kumpanya ay alam na ang tungkol sa relasyon nila. Okay lang naman sa kanya yun. Kung tutuusin ay sobrang proud nga. Si Olivia kasi ay sobrang gwapo, bait, sipag at matalino ng boyfriend niya. Matapos ma-feature ng kwento ni Alex sa magazine nila, at dahil naging front cover model nga rin siya, ay ang daming mga brands ang lumapit sa kanya para kunin siyang modelo. At habang nagtatrabaho siya bilang supervisor ng IT department, ay tinanggap niya ang mga yon bilang part-time jobs para mas mabilis daw siyang makaipon lalo na't kilala ang mga brands. At ang laki pa ng mga offers sa kanya. Ito naman ay umakto na supportive girlfriend. Pagkatapos ng halos 5 buwang relasyon nila, inaya na nga niya itong magpakasal at hindi naman siya nagdalawang isip na pumayag lalo na't hindi na nga sila mga bata. Gusto nga sana niya na bumili ng bahay para sa kanilang dalawa dahil may ipon naman siya pero nakiusap nga ito sa kanya na sa bahay na lang nila lalo na't hindi naman ito gustong maiwan mag-isa ang kanyang ina. Pumayag naman si Alex, bagay na siyang nakakatuwa. Pagkatapos naman ng halos 2 buwan ng pagsasama ng dalawa, nakabuo nga rin sila ng panganay. Nakakatawa nga kasi ay mas naging maalaga sa kanya si Alex. Halos i-baby na nga niya ito. May mga pagkakataong nagkakatampuhan sila. Dahil sa mga mood swings ito pero sa huli ay siya pa rin ang yayakap at maglalambing sa kanya. Sa tingin nito ay wala na nga siyang mahihiling pa. Dahil may mapagmahal, maalaga at masipag siyang asawa. Nakakabilib talaga maglaro ang tadhana. Hindi natin alam ang mga sorpresa na ibibigay nito sa iyo sa bawat araw. Kung may mga natutunan man sa kwento ng buhay nila ni Alex, yun ay huwag tayong mangmamata ng kapwa. Huwag din nating ibase sa panlabas na anyong respeto na ibibigay natin sa iba. Maging patas tayo sa lahat. Mahirap man o mayaman, huwag sanang mawawalang respeto natin sa kanila bilang mga tao dahil hindi naman natin alam ang mga pinagdadaanan nila. Huwag nating ahayaan na paulit-ulit tayong hilain ng sakit sa mapait na nakaraan. Huwag natin ipagkait sa sarili natin at sa ibang tao ang pagmamahal. Isa sa mga pinakamagandang bagay ang pagmamahal. Minsan masakit, minsan mahirap pero magaan at masaya rin naman ito sa kalooban. Pagmamahal man yan sa pamilya, kaibigan, o isang espesyal na tao. Huwag sana natin itong ipagdamot. Madalas kasi ay nagagawang pawiin ng pagmamahal ang lahat ng sakit, lungkot at pangungulila. Ang pagmamahal din madalas ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpapatuloy pa sa buhay.
lalo na kung naiisip na nating sumuko. Ilan lang yan sa mga aral na maaari nating dalhin mula sa kwentong ito. Ikaw, ka-amazing, ano ang natutunan mo sa simple pero makabuluhang kwento natin ngayon? I-comment lamang po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone. Shoutout po sa mga sumusunod. Juvie Lagrimas, Antanaka, Solima, Jing, Lanken, Jenny Pai, Fenavares, Fatima Yasores, Irene Galiano, Renz Fernandez, Roger Arellano, Margarita Obanya, Presbyteros Rose, Ostanalito, Nancy Gavero, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.